Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Mayo 30, 2025. Habang umuusad ang araw na ito ng Mayo 30, bigyan mo ng pahintulot ang iyong sarili na yakapin ang diwa ng araw na may bukas na puso at may malalim na pag-unawa sa iyong damdamin. Ang enerhiya ng panahon ngayon ay nagpapalakas ng iyong emosyon, na karaniwang nananatiling tahimik sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Ito ang mga damdaming hindi mo laging pinapansin o pinapahalagahan sa gitna ng iyong mga tungkulin, ngunit ngayon, bigla silang lumilitaw, humihiling ng iyong pansin. Mahalaga na kilalanin ang mga sensasyong ito at ang kanilang epekto sa iyong pagkilos, lalo na't ikaw ay isang taong mas pinipili ang lohikal at sistematikong pamamaraan sa pagharap sa mga sitwasyon. Ang heightened sensitivity ay maaaring magdala ng mga sandaling labis ang iyong reaksyon, ngunit sa halip na ituring ito bilang kahinaan, ituring ito bilang paanyaya upang mas lalong lumalim ang iyong pagkaunawa sa iyong sarili. Ang emosyonal na pag-agos ngayon ay hindi isang sagabal kundi isang paalala na ikaw ay tao rin, na kahit sa likod ng iyong matibay at organisadong panlabas na anyo ay may puso ring marunong masaktan, magmahal, at magpatawad. Sa ganitong mga araw, mas mainam na maging mas maingat sa mga salitang iyong binibitawan at sa mga desisyong iyong ginagawa, dahil ang mga ito ay maaaring direktang maimpluwensyahan ng iyong damdamin. Subukang huminga ng malalim bago tumugon sa mga sitwasyong nagbibigay ng tensyon, at bigyan ang iyong sarili ng pagkakataong magnilay bago gumawa ng mga hakbang. Sa ganitong paraan, mapaangalagaan mo hindi lamang ang iyong sarili kundi pati na rin ang mga taong mahalaga sa iyo. Ang universo ay nagbibigay sa iyo ngayon ng paanyayang ilaan ang iyong lakas at oras para sa personal na pag-unlad at mas malalim na pagkilala sa sarili. Sa mga ganitong panahon, mainam na pag-isipan kung paano makakaapekto ang kabutihang loob at ang pagpanumbalik ng pagiging inosente sa iyong pananaw sa mundo. Ang pagiging inosente ay hindi nangangahulugang kahinaan, sa halip, ito ay ang kakayahang makita ang bawat karanasan na parang unang beses mo itong naranasan, na may kabuuang pagkagiliw, pagtanggap at pagkamangha. Kapag nagsimula kang tumingin sa iyong mga hamon na parang ito ay bagong kabanata ng iyong kwento, mas magiging bukas ka sa pagkatuto at mas magiging payapa ang iyong loob sa gitna ng pagkalito. Ang kasimplihan ng pag-iisip ay maaaring magbunga ng mga kapanapanabik na resulta, at maaaring ituro nito ang tamang landas papunta sa pagkakabalanse ng iyong damdamin at lohika. Sa gitna ng iyong abalang araw, huwag kalimutan ang kahalagahan ng ugnayan sa mga taong malapit sa iyo. Magsimula sa maliliit na hakbang, isang mensahe, isang tawag, o isang simpleng tanong ng kamusta ka, ay maaaring magbigay ng liwanag sa puso ng isang tao na maaaring dumaraan sa isang mabigat na yugto. Isa kang natural na tagapangalaga, Virgo, at sa iyong kakayahang maging maayos at organisado, makakatulong ka sa pag-ayos hindi lang ng mga gamit sa bahay o opisina kundi pati na rin ng mga emosyon at alaala. Ang iyong kasanayan sa pagbibigay ng estruktura sa mga bagay ay isang mahalagang kasangkapan sa pagtulong sa iba upang muling mahanap ang kanilang sentro at katahimikan. Kaya ngayong araw, maglaan ng panahon sa pagbabalik-tanaw ng mga masasayang sandali, at gamitin ito bilang tulay upang mapalalim pa ang inyong koneksyon. Sa pagyakap mo sa kasalukuyang enerhiya ng araw na ito, pahalagahan mo rin ang biyayang dala ng heightened awareness. Ang pagkakaroon ng malinaw na pagtingin at malalim na pakiramdam ay nagbibigay sa iyo ng kalamangan sa pag-unawa hindi lang sa sarili kundi pati na rin sa paligid mo. Habang tumataas ang antas ng iyong emosyon, isipin mo ito bilang paanyaya upang lalo pang palalimin ang iyong koneksyon sa iyong kalooban. Tandaan mo na sa bawat pagtaas ng emosyon ay may kalakip na aral, at sa bawat aral ay may kasamang pag-unlad. Hindi lahat ng damdamin ay kailangang kontrolin o pigilan, minsan, ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap at pagpapahintulot sa sarili na madama ang lahat ng ito ng buo. Ngayong araw, makabubuti rin kung ikaw ay gagawa ng mga gawaing magbibigay sa iyo ng aliwalas at panloob na balanse. Isa sa mga maswerteng gawain ngayon ay ang pagsusulat ng iyong nararamdaman sa isang journal, isang tahimik na paraan upang mailabas ang bigat sa dibdib at matutong pakinggan ang boses ng iyong puso.
Ang paglalakad sa likas na kalikasan, pakikipagkwentuhan sa matalik na kaibigan, o simpleng pagtikim ng paborito mong pagkain ay maaaring magbigay ng kaligayahang hindi mo inaasahan. Para sa mas mataas na daloy ng positibong enerhiya, isuot mo ang kulay berdeng olibo, ang maswerteng kulay ngayong araw na sumisimbolo ng kapayapaan, katatagan, at koneksyon sa kalikasan. Ang mga numerong 7, 11, at 25 ay may dalang swerte, lalo na kung gagamitin mo ito sa mga desisyon, oras ng pagpili, o sa pagbabalangkas ng plano. Maswerteng oras upang magnilay ay sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Payo ngayong araw, huwag mong kaligtaang kilalanin ang iyong pag-unlad. Kahit sa maliliit na bagay, ang iyong pagtitiis, ang iyong kakayahang makinig, ang iyong kababaang loob, lahat ito ay mga senyales ng iyong paglago. Sa bawat araw na pinipili mong magpatuloy, kahit sa gitna ng emosyonal na bagyo, ay isa ng panalo para sa iyo. Kaya, maging mahinahon ka sa sarili, Virgo. Huwag mong itulak ang sarili mong lutasin ang lahat sa isang iglap. Sa halip, yakapin mo ang bawat sandali bilang isang bahagi ng iyong mas malaking paglalakbay. Sa pagtatapos ng araw na ito, pagnilayan mo ang mga damdaming umusbong, ang mga ugnayang muling nabuhay, at ang mga aral na lumutang sa katahimikan ng iyong puso. Hindi mo kailangang maging perpekto sa lahat ng oras. Ang kailangan mo lang ay maging totoo sa sarili, marunong makinig sa boses ng loob, at may lakas ng loob upang harapin ang bawat araw na may kababaang loob at katatagan. Tandaan, ang tunay na kagandahan ng buhay ay hindi nasusukat sa dami ng nagawa kundi sa lalim ng koneksyon at katapatan sa sarili. Sa pagtatapos ng Mayo 30, yakapin mo ang katahimikan, magpasalamat sa mga natutunan, at humanda sa panibagong araw na may mas bukas na puso. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.